Leviticus 7. At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala, bagay ng kabanal-banalan. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugan ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala, at ang dugo niya ay iwiwayzat niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon, ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob. At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kanyang aalisin na kalakip ng mga bato. At susunugan ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, handog nga dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon, sa dakong banal kakanin yaon, bagay ng kabanal-banalan. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala, ang dalaway may isang kautusan, mapapasa sa saserdoteng tumutubos. At ang saserdoteng naghahandog ng handog na susunugan ng sinumang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugan na inihandog. At bawat handog na harina na niluto sa hurno, at yaong lahat na pinagyaman sa koaling bakal at sa koaling lupa, ay mapapasa sa saserdote na naghahandog. At bawat handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron, sa isa na gaya sa iba. At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon. Kung ihahandog niya na pinakapasalamat, ay ihahandog nga niyang kalakip ng haing pasalamat ang mga munting tinapay na walang lebadura na hinaluan ng langis, at ang mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng langis. Kalakip ng munting tinapay na walang lebadura kanyang ihahandog ang alay niya, na kalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat. At maghahandog ng isa niyaon na kaakbay ng bawat alay na pinakahandog na itinaas sa Panginoon, mapapasa sa saserdoteng magwiwisik ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At ang laman ng hain na kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kanyang pag-aalay, siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. Ngunit kung ang hain ng kanyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kanyang makakain sa araw na kanyang ihandog ang kanyang hain, at sa kinaumagahan man ay kanyang makakain ang labis. Datapo at ang lamabi sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugan sa apoy. At kung kanin sa ikatlong araw ang anumang bahagi ng laman ng haing kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay hindi tatanggapin, at hindi man maipatutungkol doon sa naghahandog niyaon, aariing kasuklam-suklam, at ang taong kumain niyaon ay magtataglay ng kanyang kasamaan. At ang lamang masagi sa anumang bagay na karumal-dumal ay hindi kakanin, yao'y susunugan sa apoy. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. Ngunit ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, nataglay niya ang kanyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At pagka ang sinoman ay nakahipon ng anumang maruming bagay, ng dumi ng tao, o ng hayop na karumal-dumal, o ng alinmang kasuklam-suklam, at kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. At ang taba ng namatay sa kanyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganid, ay magagamit sa alinmang kagamitan, ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kakanin. Sapagkat sinumang kumain ng taba ng hayop na yaon na inihahandog ng mga tao sa Panginoon, na handog na pinaraan sa apoy, ay ihihiwalay sa kanyang bayan ang taong kumain. At huwag kayong kakain sa anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan,
maging sa ibon o sa hayop. Sinumang taong kumain ng alinmang dugo, ay ihihiwalay sa kanyang bayan ang taong yaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kanyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan. Nadadalhin ng kanyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy. Ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugan na pinakahandog na inalag sa harap ng Panginoon. At susunugan ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana, datapwat ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kanyang mga anak. At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kanya ang kanang hita, na pinakabahagi niya. Sapagkat aking kinuha sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalag at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kanyang mga anak, na karampatang bahagi nila magpakailanman, sa ganang mga anak ni Israel. Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at sa pahid na langis ng kanyang mga anak, sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon, sa araw na iniharap sila, upang mga siwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote. Na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kanyang pinahiran sila. Karampatang bahagi nga nila magpakailanman, sa buong panahon ng kanilang lahi. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugan, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ng araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai.